Hoy, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw sa inyo, ka-coffee na ko ha. Medyo malaking problema itong kinakasangkutan ng pambansang ate na si Senator Amy Marcos dahil pinaiimbestigahan siya dyan sa House of Representatives dahil sa pagtatapyas dito sa pondo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Parang nagsisimula ng magdatingan na itong mga karma sa mga kabibira kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Itong si Amy Marcos, alam niyo naman ka-coffee yung loyalty nito eh. Nasa mga Duterte. Ito, headline ito sa pahayagan ha. Ito, nasa Manila Bulletin yan ha. Malaking problema ito. Marcoleta wants a formal probe on Amy Marcos's realignment of 13 billion pesos na pondo po para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang laki kasi ng tinapyas. 13 billion pesos. Imagine ha, ganyan kalaki po yung tinapyas dito po sa pondo ng 4Ps. Saan napunta yan? At bakit ginawa yan ng pambansang ate? O yan, kinakailangan imbestigahan. Dahil maraming nagsuffer ng mga beneficiary dito ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito dapat sagutin nila, di ba? Sa mga ganitong issue, hindi dapat manahimik ang pambansang ate. Kasi masyado nga itong vocal eh. Kapag mga Duterte ang pinag-uusapan eh, nagpapahayag ito ng suporta sa mga Duterte. Ano pa kaya ito na para sa taong bayan ha? Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries po ang nagsuffer dito sa pagtatapyas ng 13 billion pesos ha ni Senadora Amy Marcos. At milagro daw ang nangyari dito. Mukhang unti lang ang nakakaalam ha. Mukhang hindi pinaalam itong pagtatapyas na ito. Mukhang nagkaroon ng magic ha. Chiching. At kinakailangan imbestigahan yan. Ayan, hindi siya tatantanan dito. Si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta has called for a formal inquiry to once and for all set the record straight on Senator Amy Marcos's realignment of 13 billion pesos from the 2023 Pantawid Pamilyang Pilipino Program budget. Ayan, formal inquiry ang kinakailangan dito. Formal investigation po ang dapat gawin dito. Nako, masisira ang imahe ng pambansang ate dito eh. Itatakbo pa naman ito sa pagkasenador. Diba? Nagsimula na itong mag-ikot-ikot eh para mangampanya. Yet, ito, bagong issue ito. Maraming mahihirap ang nagsuffer dito sa pagtapyas ng pondo ni pambansang ate, which deprive some 4 million poor Filipinos of much needed cash aid. Biruin mo, 4 na milyon pong mahihirap na kababayan natin na Pilipino po ang nagsuffer dahil sa ginawang itong milagro ng pambansang ate. Marcoleta made the call during recent joint hearing of the House Committees on Public Accounts and on Social Services that was attended by Department of Social Welfare and Development, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Even yung DSWD dito nagulat eh. Bakit ganyan kalaki yung tinapya sa pondo ng 4Ps? Kaya kung ikaw ay beneficiary ng 4Ps, medyo hindi kayo nakatanggap ka-coffee. Medyo na-delay yung pagkatanggap ninyo ng assistance dahil yan sa pagtatapyas ng pondo. Isa lang kayo doon sa nagsuffer dahil sa ginawang milagro na ito. In fairness to Senator Amy Marcos, we cannot make any judgment based on press reports. Siguro ang pwede natin gawin, let's make an official inquiry. Papaano nangyari yan? Correct. Para malaman din ng taong bayan, di ba? Kasi ito nga ang question nila dyan eh. Question din nila yung, kung inyong matatanda, no? Question ng Senado eh. Itong insertion, itong dagdag na pondo para ibigay ayuda. Yung nilagay po ng House of Representatives eh. Question ng Senado yan eh. Ngayon, ka-coffee, 2023 pala, may ginawa palang magic itong grupo nila Amy Marcos. This is a very serious issue, Mr. Chair. Sabi ni Marcoleta ha, seryosong issue ito. Sana we should have a formal inquiry. Let us do everything possible, not only probably to identify who is or are responsible, but maybe better yung mga baliksat na natin ito. I hope it is not too late, Mr. Secretary, he said. Correct. Kasi alam naman na isa sa major player dito sa problema na ito ay si Senadora Amy Marcos, no? Pero bukod doon sa pagtukoy kung sino yung mga kasabwat niya dyan o kung sino yung mga kasamahan niya dyan na nagtapyas ng pondo na ito, mahalaga rin siguro pwedeng in aid of legislation o bakit nagkakaganyan. May mali ba sa protocol, may mali ba sa proseso na pinagdadaanan ng isang budget? Kasi dumaan naman yan sa pagdinig eh, sa mga hearing pero hindi na pag-uusapan eh. Itong pagtatapyas ng pondo ng 4Ps. Yet paglabas, ayun, after ng BICAM daw eh, BICAM meeting ito eh, doon natapyasan na ng malaking halaga ang para sa 4Ps. The DSWD oversees the payouts of 4Ps, which is the government's flagship poverty alleviation program. It serves those are considered the poorest of the poor. Senator Marcos reportedly made a realignment in her capacity as the head of the Senate Finance Subcommittee in charge of the budget of the DSWD.
Head pala siya dyan ka-coffee ng Senado subcommittee in charge of the budget of the DSWD. It reportedly took place during the bicameral conference committee hearings between the House of Representatives and the Senate on the national budget. Ang nangyayari kasi dyan ka-coffee, kaunting background lang, kaunting overview, no, kung paano ipinapasa itong budget. Halimbawa, didinggin yan sa lower house sa House of Representatives. And sa Senado, didinggin din yan itong mga budget Kung mapapansin niyo sa tuwing budget session, no, ginigisa itong mga resource person mula sa iba't ibang agency. Once na magkaroon na ng version itong lower house at ang Senado, mayroon na rin pong version, magmi-meet pa yan by committee ka-coffee. Kinatawan mula sa HOR, sa House of Representatives, no, at kinatawan mula sa Senado at mag-uusap sila dyan. At dyan na may nangyayari na dyan na pagtatapyas, pagbabawas at pagdadagdag. Di ba, nang unang sinilip ni Senador Amy Marcos itong insertion ng House of Representatives dito sa ayuda na sinasabi nila gagamitin daw po sa People's Initiatives, pangsuhol daw, pumirma din siya dun sa pag-approve ng budget na yan ng DSWD. Ganun din ang nangyari ngayon. So ang punto ngayon ng ilang mambabatas, kung may question itong si Senador Amy Marcos, siya din naman pala, may ginagawa rin naman pala, di ba? So parang ano yan, double standard yan, hindi ka tumitingin sa sarili mo, di ba? Sinisilip mo mga miyembro ng HOR, yet ikaw din, meron ka ring kagbabalaghan, milagro na naganap noong 2023. The last time we checked, I think the House of Representatives has nothing to do with this. And after the BICAM, some miracles were performed, sabi ni Gatchalian. O biruin mo, after the BICAM, ito ka-coffee ha, after the BICAM, some miracles were performed. Milagro ang nangyari. Anong nangyari doon sa 13 billion? Bakit biglang nawala? Saan napunta yan? Di ba? Baka ginamit na yan ng ilang senador. Sino ang nakinabang dyan? The Sagip Solon, whose constituency is the urban poor, underscored the need to find out exactly what happened. Exactly. Dapat, di ba, alamin, ka-coffee. Tama itong ginagawa ni Marcoleta dito Alamin kung sino yung may pananagutan dito, sino may kagagawan dito sa pagtatapyas ng pondo na yan. Dahil nag-suffer ang marami nating kababayan dito. Bakit naman nagkaganoon? There should be a reason. Malaking problema ito. Di naman basta naisip niya lang, napanaginipan niya lang. Napanaginipan niya, biglang tatanggal ito simply because there was underutilization here and there. Marcoleta, a former deputy speaker, said, correct, dapat talaga explain ito. Medyo vocal nga dito si Senador Amy Marcos Bibihira tayo makarinig ng kanyang explanation dito Ano yung nangyari noong 2023? Pero kapag pro-Duterte statements, kapag pumapabor sa mga Duterte, sige, aktibo itong si pambansang ate, si Senadora. The 13 billion reduction reportedly deprive of cash assistance some 843 Filipino families, which is around 4 million poor Filipinos. Sila yung nagsuffer dito sa kababalaghan na ito, sa milagrong ginawa ito ni pambansang ate, Senadora Amy Marcos. Nako, may kinakailangan dumalo sa pagdinig. Pero I don't think dadalo, no? Bagamat mag-file ng resolution dyan sa House of Representatives, hindi yan dadalo, itong si Senator Amy Marcos, dyan sa HOR, sa pagdinig na yan ng House of Representatives, if ever, hindi dadalo yan. Siyempre, isipin niya, senador na ako Bakit nyo ako iimbestigahan, di ba? Magaling lang yan po muna, pero pag siya na yung pupunahin, abay, hindi pwede. Unfair yan para sa kanila. Pero ito, siguro, since total, nag-i-engage din naman sila sa trial by publicity. Yan ang mangyayari dyan. Trial by publicity ang mangyayari dyan. Tatakbo siya, lugi siya dito, si Senador Amy Marcos, hindi favorable sa kanya itong sitwasyon na yan. Kasi kung tatakbo siya sa pagkasenador, kinakailangan niya magpabango, di ba, ng kanyang pangalan. Pero kung hindi niya masasagot ng mainam ito, yari, mababawasan ang boto niya pagsapit ng 2025 senatorial elections. Ano sa tingin ninyo? Kayo ba, ka-coffee, suportado itong gagawin na investigasyon na ito ng House of Representatives? Sige, comment dyan ka-coffee sa ating comment section kung suportado nyo itong isinusulong na investigasyon para sa pambansang ate. Ilagay dyan sa ating comment section, yes or no, kung pabor kayo. At kung hindi naman, i-comment nyo no na lang dyan ka-coffee. Samantala, kung nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang ka-coffee Pa-click lang po ng follow or like dyan sa Facebook. At kung kayo ay nasa YouTube, pa-click lang po ng subscribe. At yung mga kapapasok lang sa ating channel ka-coffee, attendance check muna tayo I-like lang po itong video na yan para makapag-attendance na po kayo. Alright, sige. Ako ipansamantala muna magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. At ingat po kayo ngayong Holy Week.
Ayan, mag-ano tayo ka-coffee, mag-control tayo ngayon ka-coffee ngayong Holy Week. Alright, sige na. Paalam na sa inyo ka-coffee ha. Bye-bye!